Okay. Magandang umaga mga kapatid kaibigan at happy Sabat. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami Ama para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Mga kapatid kaibigan, dito tayo mag-aral sa Genesis chapter 2 verse 1 hanggang 3. Talon tayo sa Exodo mamaya. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 1. Nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Nayari ng Diyos ang lahat ng ginawa niya. Langit, lupa at lahat ng mga bagay ginawa ng Diyos. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 1. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay dito sa mundong ito. Langit, lupa, dagat, lahat ng nandirito nga nakikita natin, pati tayo nilikha ng Diyos. Nayari niya pagawa. Ginawa ng Diyos itong lahat. Yan ang sinasabi. Dito sa versikulo 2, ito ang sinasabi. Nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at nagpahinga siya sa ikapitong araw mula sa lahat ng gawaing kanyang ginawa. Itong ikapitong araw, ito lang talaga ang ipinagpahinga ng Diyos. Walang ibang araw nga ipinagpahinga ng Diyos. Ito ang binabanggit niya rito. Sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Sa pagkatapos niyang likhain ang lahat ng ginawa niya dito sa mundo. Nagpahinga ang Diyos. Ibig bang sabihin, ang Diyos ay napagod? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya sinabi niyang nagpahinga siya sa ikapitong araw para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak sumunod sa kanya nga magpahinga din tulad ng Diyos. Para tayo ay makapasok sa kanyang kapahingahan. Yan ang ibig sabihin dito mga kapatid kaibigan. Dahil ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Itong ikapitong araw, ginawa ng Diyos na palatandaan. Yan ang sinabi ng Diyos. Itong ikapitong araw, palatandaan ito ng Diyos nga kilala natin siya, kilala tayo ng Diyos. Ezekiel 20:20. Ayan. Yan ang ibig sabihin yan mga kapatid kaibigan. Dito sa versikulo 3, ito ang sinasabi niya rito. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng
gawain na kanyang ginawa. Ito lang ang araw nga binasbasan ng Diyos. Ibinukod para sa Kanya. Itong araw na ikapitong araw, ito ang Sabat. Banal na araw ito. Mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos sa Kanyang araw na dapat siyang sambahin. Sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Sa ikapitong araw. Ito lang araw nga ibinukod ng Diyos. Binasbasan, pinagpala para sa Kanya. Para sa mga hinirang ng Diyos, mga anak ng Diyos. Para tayo ay magkaroon ng kapahingahan. Kaya ang sabi ng Diyos, pag gusto kang makapasok sa kapahingahan, magpahinga ka rin tulad ng Diyos. Ayan mga kapatid, kaibigan, katotohanan. Ang Diyos ang may sabi. Dahil siya ang lumikha sa lahat ng bagay. Mga kapatid, kaibigan, lipat tayo sa Exodo. Exodo 20, versikulo 8 hanggang 11. Ito ang sinasabi dito sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 8 hanggang 11. Sinasabi niya rito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Yan ang sabi dito. Alalahanin ang araw na Sabat. Huwag natin kalimutan. Ayun sabi, alalahanin ang araw ng Sabat. Dahil ang Sabat ay banal na araw. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, alalahanin ang araw ng Sabat. Yan. 9, ito ang sinasabi rito. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Yan. Anong sabi ng Diyos? 6 na araw kang gagawa. Yan ang sinabi niya. Anong araw yun nga? Patrabahoin tayo ng Diyos. 6 na araw ang sinabi. Patrabahoin tayo ng Diyos. Linggo, magtrabaho. Lunes, magtrabaho. Martes, magtrabaho. Merkoles, magtrabaho. Huwebes, magtrabaho. Biyernes, magtrabaho. Ayan ang sinasabi ng Diyos nga, 6 na araw kang gagawa. Sunod sa Biyernes, anong araw yon? Sabat, ikapitong araw, Sabado. Huwag kang gagawa. Dahil ipinagpahinga ng Diyos yan. Banal na araw yan. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Yan ang sabi ng Diyos. Nga, huwag kang gagawa sa ikapitong araw. Pero sa loob ng 6 na araw, gawin mo ang gusto mong gawin. Ayan ang turo ng Diyos sa nakakilala sa Kanya. Pero pag hindi tayo naniniwala, hindi talaga tayo susunod dahil hindi tayo naniniwala. Pero ang Diyos ay alam ng ating mga isip, laman ng ating puso, pati buhok, bilang ng Diyos yan. Kaya nga, alam ng Diyos kung ikaw ba'y sumunod o hindi. Tinuturuan tayo ng Diyos para hindi tayo maligaw. Para tayo ay makapasok sa Kanyang kapahingahan. Dahil ang Diyos ay pag gusto kang pumasok, sumunod ka sa Diyos.
nga ikaw rin ay magpahinga tulad ng Diyos. Kaya alalahanin natin ang araw ng Sabat. Dahil ito lang araw na banal, binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Sa itinuro niyang araw. Ayan mga kapatid kaibigan, ito katotohanan. Yes, ito ang sinasabi rito sa versikulo 10. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki at ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Yan ang sabi sa Jis. Huwag mong patrabahuin mga anak mong lalaki, anak mong babae, mga aliping lalaki, aliping babae, mga dayuhan, huwag patrabahuin, mga baka, mga kalabaw, huwag iararo sa araw ng Sabat. Dahil ang Diyos ay nagpahinga. Ipinagpahinga ng Diyos ang araw ng Sabat. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na hindi tayo magtrabaho sa araw ng Sabat. Ngayong araw na to, Sabat ito, ngayon. Ito ang araw ng ipinagpahinga ng Diyos. Binanal, binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Ito lang araw na ibinukod ng Diyos. Ikapitong araw. Sabat o Sabado. So tinuturuan tayo ng Diyos para malaman natin itong katotohanan. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Ang Diyos pag magsabi ay totoo at mangyayari. Ayan. Tinuturuan tayo ng Diyos para tayo ay makapasok sa kanyang kapahingahan. Pag hindi talaga tayo sumunod, hindi tayo makinig, hindi tayo maniwala, ang sabi ng Diyos, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Yan ang sinasabi ng Diyos sa Mateo 7, versikulo 23. Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Yan ang sinasabi ng Diyos. Last verse, 11. Ito ang sinasabi dito. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang lahat at ulitin ko nga, mahina paningin ko. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ginawang banal ang araw ng Sabat. Binasbasan. Itong araw na ito, binasbasan ng Diyos. Pinagpala. Ito, na araw na ito. Ibinukod itong araw na ito para sa kanyang mga hinirang, kanyang mga nilalang, kanyang mga anak. Pag gusto tayong pumasok sa kapahingahan ng Diyos, dapat din tayong sumunod sa Diyos. Nga, ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw. Pero mga kapatid kaibigan, pag hindi talaga tayo sumunod, nasa atin yon. Kaya ang Diyos hindi namimilit. Naghintay lang ang Diyos kung sinong maniniwala at sinong sumunod sa Kanya. Hindi namimilit ang Diyos.
pinababayaan niya ang tao kung ano ang gusto ng tao. Ayan ang gusto ng tao. Pero ang Diyos hindi namimilit. Naghintay lang ang Diyos kung sino maniwala at kung sino ang sumunod. Yan ang Diyos. Napakabait ng Diyos. Hindi niya pinipilit ang tao. Open ang tao kung ano gagawin ng tao. Pero hindi nagkulang ang Diyos sa paalaala sa bawat isa sa atin. Hindi nagkulang ang Diyos sa pagtuturo ng kanyang salita para tayo ay hindi maligaw. Kaya mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Ang Diyos ay maunawain at mapagpatawad lahat ng mga lumapit sa Kanya. Patatawarin ng Diyos basta tayo ay umamin sa ating mga kasalanan. Aminin lang natin na tayo nagkakasala. Tiyak patatawarin tayo ng Diyos. Ayaw niya itakwil ang mga lumalapit sa Kanya. Tanggapin ng Diyos ang mga lumalapit sa Kanya. Yung mga nagpakumbaba sa Kanya. Handa ang Diyos na magpatawad anuman kalaki ang ating mga kasalanan. Basta tayo ay umamin na tayo ay nagkakasala. Mga kapatid kaibigan, ang kaligtasan ay libre. Si Kristo ang gumawa nito sa krus sa Kalbaryo. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Wala siyang kasalanan. Pero mahal ng Diyos ang tao. Kaya siya ang nagbayad. Dahil hindi natin kaya bayaran ang ating mga kasalanan. Hindi kaya natin iligtas ang ating sarili. Siya ang nagbayad. Buhay ng ating Panginoon ang ibinayad ng ating mga kasalanan. Dugo ng Panginoon ang ihinugas ng ating mga kasalanan. Kaya nga, kahit sinong mayaman sa mundong ito, hindi kaya bilhin ang kaligtasan. Dahil buhay ng ating Panginoon ang ibinayad ng ating mga kasalanan. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating mga kasalanan. Kaya hindi kaya bayaran, hindi kaya bilhin ang kaligtasan. Kahit sinong mayaman sa mundong ito. Si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala ng iba. Gawa 4:12. Kaya nga ipinakilala ko sa buong mundo na si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala ng iba. Mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin ito. Huwag tayo lumapit sa ibang mga pangalan. Diretso tayo kay Kristo. Si Kristo lamang ang makapagligtas, wala ng iba. Pagkaligtasan ang hanap, si Kristo. Manalig tayo kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan ang kaligtasan. Ayan ang katiyakan sa kaligtasan. Nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Dahil ang kaligtasan, nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo, ano ang gagawin? Magpabautismo. Sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismo, mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay nagiging born again. Ipinanganak ka sa Espiritu. Ikaw ay nagiging bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Wala na ang dating pagkatao. Pag ikaw ay masama, huwag ka nang maging masama. Magpakabuti ka, magpakabait ka. Dahil bagong nilalang ka na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan
tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Bakit nakatawid ka sa kamatayan, buhay ka pa? Dahil namatay ka kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan mga kapatid kaibigan, ang kahalagahan ng bautismo. Pag matapos kang mabautismuhan, anong gagawin mo? Sundin mo ang mga utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Mahal ba natin ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid kaibigan? Sa akin, mahal ko ang ating Panginoon. Pag ako tatanungin, mahal ko ang ating Panginoong Jesucristo. Ano pang sinabi ng ating Panginoon? Sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Anong sabi sa versikulo 4? Nakakatiyak tayo nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Pag sumuway ka sa kanyang mga utos, sinungaling ka. Sabi mo nakakilala ka sa Diyos, pero sinuway mo naman ang kanyang mga utos, sinungaling ka at wala sa iyo ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya nga, huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Dahil nasa utos ng Diyos ang palatandaan ng Diyos nga ang sabi, kilala natin ang Diyos, kilala tayo ng Diyos. Ezekiel 20:20. Ang Sabat ay palatandaan ng Diyos. Dahil ang Sabat ay ipinagpahinga ng Diyos. Banal na araw, binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Ayan mga kapatid kaibigan. Pang-apat na utos yan. Nga, igalang mo ang araw ng Sabat. Dahil banal na araw yan. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Para tayo ay sumunod sa Diyos. Para tayo ay makapasok sa kanyang kapahingahan. Ayan mga kapatid kaibigan. Ang katotohanan. Huwag natin sabihin na, huwag na tayo sumunod sa utos, burado na, binura na sa krus sa Kalbaryo. Ako, delikado yan. Pag yan na ang sinasabi. Huwag tayo sumunod sa Sabat kay ang gimensahe ay Hudyo. Lahat ng bansa. Di ba ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa, dagat? Nakita natin yan. Siya ang gumawa niyan. Pati tayo, gimensahean ng Diyos. Kaya dito itinuro buong mundo para malaman natin ang salita ng Diyos. Ito ay katotohanan. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Saan mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit at bagong lupa. Tiyak, mababasa mo yan. Bagong langit, bagong lupa. Versikulo 22, mababasa mo yan. Versikulo 23, mababasa mo rin ang araw ng pamamahinga. Pag nabasa mo yung araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko na Biblia, ang nakalagay dito ay Sabat. Ang sinabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Hindi lang sinabi niya Israel o Hudyo lang. Hindi niya sinabi. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos. Dahil bagong langit, bagong lupa na. Wala na tong lupa na to, wala na tong langit na ito. Dahil binago na ng Diyos. Pati tayo babaguhin ng Diyos. Ito katawan ko na nabubulok.
palitan ito ng Diyos ng katawang panlangit nga hindi na ito mabubulok, hindi na ito mamamatay kahit kailan. Kaya nga, mga kapatid kaibigan, pag kayo'y naniniwala, pag kayo'y nananalig kay Kristo, pag kayo'y tumanggap kay Kristo, pag kayo'y nagpabautismo, pag kayo'y sumunod sa kanyang mga utos, tiyak magkita tayo doon. Doon tayo magkita. Hindi ko man kayo nakita sa mukhaan harapan, hindi ko kayo nakita. Pero ang sabi ng Diyos, pagsamahin niya ang tagalangit at tagalupa. Kaya doon tayo magkita. Doon tayo magsama-sama. Doon tayo manambahan sa ating Panginoon. Doon sa bagong langit, bagong lupa nga pinaghaharian ng katarungan. Doon tayo manambahan. May samba ron. Ang samba ron ay Sabat, hindi Linggo. Sigurado ako niyan, na Sabat ang samba ron, hindi Linggo. Yan, paniwalaan na to, mga kapatid kaibigan, ito katotohanan. Wala itong halo ng kasinungalingan. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Si Kristo ang tagapagligtas, walang iba. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautosan, tinuturuan tayo. Kailan iligtas ang tao? Ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo. Hindi kapag patay na. Ang akala ng iba, iligtas ang tao kapag patay na. Kaya nga, dasalan. Dasalan ang naiiwan. Akala nila ay maliligtas pagdasalan. Pero ang tao, pag hindi nananalig, hindi tumanggap kay Kristo, wala ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Kahit araw-gabi dasalan, wala ng pag-asa. Ecclesiastes 9:5, ang buhay, alam niyang siya ay mamamatay. Pero ang patay, wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kahit araw-gabi dasalan, wala nang pag-asa. Dahil ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo. Paniwalaan natin ito, mga kapatid kaibigan, ito katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya, totoo. Pag sinabi niya, ngayon ang araw ng kaligtasan, paniwalaan natin ito. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Magbabautismo, sundin ang utos ng Diyos. Ayan ang katiyakan sa kaligtasan. Ito, walang halo nga kasinungalingan. Yan, mga kapatid kaibigan. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa paalaala at pangangaral sa kanyang salita. Mahal tayo ng Diyos. Ang kaligtasan ay libre. Walang bayad ito. Bakit? Yung iba, nagpapabayad. Yung mandadasal, nagpapabayad. Sisingilin ka. Libre ang kaligtasan eh. Libre yan. Si Kristo ang gumawa nito. Walang ibang makakagawa ng kaligtasan kundi si Kristo lamang. Ay mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin ito. Itong mensahe na to. Dahil ito katotohanan. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong tagapagligtas. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na to, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen.